ng Calabarzon. Express Balita, alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagbabagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. Oras mga kaibigan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Gayon po ika-28 sa buwan ng Oktubre taong 2015, araw po ng Miyerkules. Ito ang DZJV Express Balita, alas 12. Kami pong inyong mga tagapagbalita, Yvonne Castillo at Paulo Gutierrez. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Pangulo na may political will, kailangan umano ng Pilipinas. May sa Albay at Catanduanes hindi umano dapat ikabahala ayon sa Pag-asa. Philippine National Police o PNP walang planong ipaputol ang cellphone signal sa APEC Summit. Freedom of navigation and flight na napatunayang umiral pa rin sa West Philippine Sea. At Department of Foreign Affairs nagpadala ng delegasyon sa Vietnam para pag-usapan ang isyu ng haze. Sa detalye ng mga balita, aminado ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na napahanga sila sa mga plataporma ng 4 na kandidato sa pagkapangulo sa 2016 presidential elections. Pero ayon kay PCCI President Alfredo Yao, ang hinahanap nilang leader ang may malakas na political will kung paano ipatupad ang reforma. Binigyang diin ni Yao na kailangan ng 2 dekada para masasabing fully recovered ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya't mahalaga ang kakayanan ng susunod na leader. Bilang mamamayan, binigyang diin ng negosyante na kailangan ng bansa ngayon ng leader na maipatupad nito ang mga platapormang tiyak na mag-aangat sa ekonomiya ng bansa. Nabatid na nasa forum ng PCCI kahapon ay nagpasiklaban sa kanilang plataporma ang 4 na kandidato sa pagkapangulo. Si Senator Miriam Defensor Santiago ay hindi pinalampas sa mga kritiko na inuungkat ang kanyang medical records kaugnay ng kanyang sakit na lung cancer sa pagsasabing tila inililihis ang issue sa kanyang karamdaman sa halip na pag-usapan ng solusyon sa mga suliranin ng bansa. Si Vice President Jojo Marbinay naman ay tiniyak na hindi dapat katakutan ng mga investors na maglagak ng pamumuhunan sa bansa sa harap ng mga isyu ng korupsyon na ipinupukol laban sa kanya. Ikinukonsidera din umano ni Binay na ibaba ang income tax rate at tiniyak nitong may kakayahan siyang ipatupad ang mga plataporma dahil sa kanyang karanasan sa ehekutibo. Si Senator Grace Poe naman ay tututukan daw ang infrastruktura na siyang malaking tulong sa pag-angat ng ekonomiya at makakalikha ng maraming trabaho. Ikinukonsidera din nito ang tax reform, palaguin ang sektor ng pagnenegosyo, labanan ng korupsyon at red tape sa pamahalaan. Ang standard bearer naman ng Liberal Party o LP na si Mar Rojas ay naniniwalang hindi kailangang amyendahan ng saligang batas para resolbahin ang problema sa ekonomiya. Naniniwala si Rojas na malaking tulong sa ekonomiya ang public-private partnership dahil lilikha ito ng maraming trabaho. Sa oras na maupo sa pwesto ay tiniyak ni Rojas ang mga taong may integridad ang hahawak sa bawat tanggapan ng pamahalaan. Samantala mga kaibigan, ay bagamat po umabot na sa lalawigan ng Albay at Catanduanes ang nararanasan na SMACE o pinaghalong usok at haze mula sa Indonesia, nilino ng Philippine Astrophysic Geophysical and Astronomical Services Administration na Pag-asa na hindi ito gaanong makakaapekto. Ayon kay Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi, nitong mga nakalipas na araw ang light to clear haze na naranasan sa lungsod ng Legazpi ay nangangahulugan na hindi pa naman gaanong makapala, kaya hindi pa ito makakaapekto sa biyahe ng mga eroplano at sa kalusugan ng publiko. Partikular umano itong nakikita tuwing umaga pero nawawala rin pagsapit ng dapit hapon. Samantala, napilitan ng mga airport official sa lalawigan ng Catanduanes na limitahan ang paglanding ng eroplano sa eastern ng runway dahil nga po sa mahinang visibility nitong mga nakalipas na linggo. Ayon naman sa Pag-asa Birak, umaabot na sa kanila nitong mga nakalipas na araw ang nararanasang haze na bumabalot sa kabundukan ng isla ng lalawigan
lalawigan, maging sa Buena Vista, Bato Doppler Radar Station, hindi na gaanong makita ang ilang bahagi ng Pacific Ocean dahil sa SMAIS. Samantala, sa ngayon naman hindi pa kinukonsidera ng pamunuan ng pambansang pulisya o wala sa kanilang plano na pansamantalang ipaputol muna ang cellphone signal sa ilang mga lugar kaugnay ng nakatakdang APEC Summit sa susunod na buwan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, na pinag-aaralan pa nila ang nabanggit na hakbangin gayong kailangan anyang timbangin ang kaligtasan ng mga delegado at posibleng inconvenience naman sa hanay ng mga mamamayan. Pagbibigay diin ni Marquez na nag-level up na sa kanila on na sila ng kanilang target hardening na inaasahang posibleng puntahan ng mga dayuhang turista na baka puntahan din ng mga delegado. Sa ngayon, nagpapatuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga foreign counterparts hinggil sa ipapatupad na seguridad. Sa kabilang dako, aminado naman si Marquez na ilan sa security template na ipinatupad noong papal visit ay siya rin gagamitin ng PNP sa nalalapit na international event sa susunod na buwan. Samantala mga kaibigan, napatunayan na umiiral pa rin ang freedom of navigation and flight sa may bahagi ng West Philippine Sea o WPS na tinaguriang disputed island. Ito'y matapos ang ginawang paglayag ng US warship ang USS Laysan na malapit sa ginagawang artificial island ng China. Ipinadala ng US ang kanilang barkong pandigma para patunayan kung malaya pa rin na makakapaglayag sa nasabing lugar matapos sakupin ng China ang dalawang reefs, ang Subi at Mischief Reefs. Bagamat tumangging kumpirmahin ng Defense Department ang ulat sa ginawang paglalayaga ng US Guided Missile Destroyer sa Spratlys Island, ayon kay Defense Spokesperson Dr. Peter Paul Galvez, ang importante dito ay ipinatutupad pa rin ang kalayaan sa paglalayag at pagpapahimpapawid at inobserbahan pa rin ang international law. Samantala ay naman kay Western Command Chief Vice Admiral Alexander Lopez na ang presensya ng US warship sa may bahagi ng South China Sea ay nagsisilbing stabilizing factor. Sa lugar na ito nga po ay positibo pa rin ang Pilipinas. Pahayag ng general na ang pag-deploy ng US sa kanilang barkong pandigma ay may iwasan na rin ang posibleng pangharas ng China sa nasabing lugar. Mga mangisdang Pinoy kasi ang kadalasang nabibiktima sa pangharas at pambubuli ng China. Mga balitang Calabar Zone, dako po tayo sa lalawigan ng Cavite. Suspect sa kasong physical injuries arestado sa lungsod ng Cavite. Sa detalye, narito ang ating kaibigan Lynn Salud Villaluz. Lynn, kamin. Inaresto ng mga otoridad ng Cavite City Police Station ang isang suspect na si Lito Vergara, 43 anyos, binata residente ng Cavite City, sa kasong physical injuries na to Relation to Republic Act 7610. Sa kasalukuyan, ito'y nasa kustudiya ng himpilan ng Cavite City Police Station at naghihimas ng rehas na bakal. Mula sa lalawigan ng Cavite, Lynn Salud Villaluz sa DCJB 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, Lynn Salud Villaluz. May kasong slight physical injury arestado sa Binyan City, Laguna. Sa report nandito ang ating kaibigan Kevin Pamatmat. Kevin? Nakakulong na ngayon sa Binyan City Police Station na isang 29 anyos na babae. Makarang matatip ito ng mga kapulisan sa inilatag nilang Oplan Lambat-Tibat laban naman sa mga wanted person. Samantalang kinilala ni Police Superintendent Noel Alinyo ang akusado na si April Casipit, 29 anyos, residente ng Purok Puno, Barangay Sinalan, Santa Rosa City. Inaresto ang akusado sa bisa naman ng warrant of arrest na ini-issue ni Honorable Judge Marino E. Rubia o party si branch number 29, Binyan City, sa kaso ng slight physical injury. Mula sa Laguna ko si Kevin Pamatmat para sa DCJB 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, Kevin Pamatmat. Samantala mga kaibigan, nagpadala na ang Department of Foreign Affairs o DFA ng delegado sa Hanoi, Vietnam para pag-usapan ang isyu ng haze mula sa bansang Indonesia na nakakaapekto na sa ilang lugar sa Pilipinas. Nagpatawag kasi ang ASEAN leaders ng emergency meeting dahil sa lumalalang epekto ng haze sa Singapore, Malaysia, Thailand, maging sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya.
Partikular na tatalakayin ng ASEAN leaders ang issue ng trans-boundary haze at impang environmental concern. Seryoso ang mga bansa sa nasabing issue at gagawa ng hakbang para siguruhing maiwasan ang forest at peatland fire. Mga kaibigan, dako po tayo sa Binangonan, Rizal. Pagsasagawa po ng tulay sa Barangay Tagpos sa Rizal, hindi pa rin po natatapos. Sa detalye ng balita, narito ang ating kaibigan June De Silva. June, pasok. Lalo pang bumagal ang pagkatayos sa tulay ng Manila East Road, Barangay Tagpos, Binangonan, Rizal. Magkanisa nagiging dahilan sa pagsisikip sa daloy ng trapiko dahil na rin sa mga pasaway na driver na mga pampaserong jeep at bigla na lamang humihinto sa gitna ng lansangan at nagbababa rin ng mga pasaway na pasero. Piling rin ng mga residente na bilisan na ang pagsasayo sa naturang tulay. Lalawigan ng Rizal, June De Silva sa DCJV 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, June De Silva. Samantala mga kaibigan, nakakalendaryo na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang trial proper sa kasong plunder laban kina Janet Lim Napoles at Attorney Gigi Reyes. Ayon kay Clerk of Court Dennis Pulma, uumpisahan sa January 13, 2016 ang paglilitis sa plunder case ni Reyes at Napoles ukol sa pork barrel fan scam. Gagawin ang paglilitis ng 3 beses kada isang linggo, partikular tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes hanggang sa buwan ng Hulyo. Pero hindi pa naman may isasabay dito ang kanilang co-accused na si Senator Juan Ponce Enrile dahil sa naging petisyon nito sa Korte Suprema. Para sa quality items sa kasya sa budget niyo mga kaibigan, bisitahin ang Unitab General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Antabayan na naman sa aming pagbabalik. China, ipinatawag ang Amerika o US Ambassador kaugnay sa West Philippine Sea issue. Barge na kargado ng mga limestone sumadsad sa Misamis Oriental. Pinoy longest reigning Filipino boxing champion Donnie Nietes idineklarang super champion ng WBO. Teen star Sofia Andres na trauma sa boring tag sa kanyang hosting stint. Oras 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik. Alas 12. Ang oras na ito ay hatid ng Unitap General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Director Vic Tomasar, nagpapaalala ang sariling kaligtasan, pangalagaan at paghandaan laban sa anumang uri ng sakuna at kalamidad para sa ligtas at progresibong pamayanan ng Calabarzon. Isang paalala hatid sa inyo ng Office of Civil Defense, RDRRMC 4A at ng himpilang ito. Business advice, issues, and problems? Easy lang yan. Presenting businessmango.org. Para sa mga SMEs at nagpaplano palang magnegosyo, we give you useful insights for decision making. Businessmango.org, providing access to fun and easy to understand business insights for free. For business questions, email us at insights@businessmango.org. Experience the freshness and the beauty of nature in its purest form. Unwind at the centerpiece of agricultural landscape. Come to Costales Nature Farms and experience farm tourism at its best. Costales Nature Farms offers you the ultimate farm tourism experience. Call 0917-538-2360 or visit our website at www.costalesnaturefarms.com. Butter stick, Star Gem, Mini Boy, Coca Pack, Pulveron, Nati, Paborito, Choco Stick, Small World, Happy Chip, Fiesta. Sarap! Iba't ibang sarap ang matitikman na hatid ng Rich Garden. Mga produktong talaga namang kinagigiliwan, nahahanap-hanapin kahit nasan ka man. Paborito ng bayan mula pa noon hanggang ngayon. Yan ang Rich Garden. Rich Garden. Sarap sagana kapag Rich Garden ang kasama.
For more details, email us at inquire@ritzfoodcorp.com. Sino ang mag-aakala? Ang malungkot na buhay ni Jerome na bago isang araw, buhay ay sumaya sa tulong ni Joel Villanueva sa training trabaho program ng TESDA na bibigyan ni Joel ang kabataan ng training na magaling, swak sa trabahong naghihintay. Trabahong maganda ang sweldo. Kapartner ang mga sikat na kumpanyang naghihintay sa'yo. Masayang pagbabago. Sa TESDA ho, sumaya ang buhay ko. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA. Pasyal na sa TESDA. Ay, girl, ayun na yung crush ko. Ang bango. Ano kayang perfume niya? Ano ka ba, girl? Prescripto perfume yun. Ang bango, no? Bibili na rin ako ng Prescripto perfume para mapansin niyo na rin ako. Prescripto Perfume is located in Calamba, Laguna, Alabang, and Cavite. Call 0925-800-4583 and you may visit their website at www.prescripto.net. Express Balita, alas 12. 30 minutos ng pagratsyada sa mga pinakabago at pinakaunang mga balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagbabagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. Kaibigan, kakulitan, kakwentuhan. DZJV 1458. Dito ka na sa My K. Balita sa Ibayong Dagat. Oras 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipinasama ng China ang ambassador ng Amerika upang magprotesta kasunod ng pagpasok ng missile-guided destroyer ng US Navy sa reclamation ng Beijing sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon sa State News Agency ng China, ipinaabot ni Vice Foreign Minister Zhang Yisuy kay US Ambassador Max Balcus na iresponsable ang ginawa ng barkong pandigma ng Amerika nang magkaharap ang mga ito. Ang USS Lassen kasama ang P-8A Poseidon at P-3 surveillance aircraft ng Amerika ay nagpatrolya ng ilang oras sa reclamation ng China sa Subi at Mischief Reef sa Spratly Islands. Balita sa Ibayong Dagat. Nalampasan na ni Republican candidate Ben Carson ang business mogul na si Donald Trump sa pinakabagong survey para sa Republican presidential nomination. Sa survey ng CBS New York Times, nakakuha ng 26% ang neurosurgeon na si Carson habang 22% naman si Trump. Bagamat may tuturing na statistically tie ang dalawa dahil ang 4% na lamang ni Carson ay pasok sa margin of error ng survey. Gayunpaman, unang pagkakataon nitong nalamangan ang real estate magnate sa survey matapos ang ilang buwang pagiging frontrunner sa Republican nomination. Batay sa bagong survey, sa loob lang ng 2 buwan ay 4 na beses na tumaas ang rating ni Carson mula sa dating 6%. Noong nakaraang linggo inilabas ang bagong survey para sa estado ng Iowa kung saan nalampasan na rin ni Carson si Trump. Nakakuha si Carson ng 28% habang may 19% naman si Trump. Sa survey naman ng Bloomberg Des Moines Register, ang Iowa ay isa sa crucial na battleground state sa US presidential elections. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Mahigit 4 na buwan matapos masawi sa pamamaril, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Jones Isabela Mayor at naging Vice Mayor Florante Raspado kaugnay sa kasong katiwalian. May kinalaman ito sa umano'y pork barrel ghost project sa nasabing bayan. Hindi kasi na-deliver ang mga van na pinondohan ng 7.5 million pesos noong 2003 kahit pinirmahan ni Raspado ang memorandum receipt para sa proyekto. Una rito sinuspinde na noong 2013 ang dating alkalde kasama ang 17 kapitan ng barangay dahil sa kaparehong usapin. Dahil sa guilty verdict, makukulong sana ng 2 taon ang dating opisyal. Pero dahil pumanaw na ito, ang mga kapwa-akusado na lamang niya ang pananagutin ukol sa kasong katiwalian. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Magsasagawa ng investigasyon ang Municipal Agriculture Office ukol sa sumadsad na barge na kargado ng limestone sa bayan ng Salay, Misamis Oriental. Una rito na bali
ang barge nang biglang magkaroon ng leak ang ilalim na bahagi dahil upang sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat sa nasabing bayan. Inihayag ni Salim Municipal Agriculture Officer Mark Bangay, agad silang humingi ng kaukalang tulong mula sa BFAR-10, PNP Maritime at PCG Northern Mindanao upang alamin kung ano ang tunay na nangyari sa barge. Sinabi ni Mangay na posibleng overloaded ang barge na nagmula pa sa bayan ng Hernandez, Bohol at papunta naman ito sa isang planta sa lalawigan ng Villanueva nang mabali ang gitnang bahagi nito. Layunin naman po ng investigasyon ng munisipyo na alamin kung walang nasirang habitat na sa karagatan ang barge at sumadsad nga po ito dahil sa sobrang kargang limestone. Sa ngayon, isa pang barko mula sa Asian Shipping ang dumating sa lugar upang hakutin ang limestone at tuluyang maihatid sa patutunguhan na planta sa nasabing lalawigan. Sports Balita. Hinirang ng World Boxing Organization na WBO bilang super champion ang Pinoy longest reigning Filipino boxing champion na si Donnie Ahas Nietes. Mismong si WBO President Francisco Valcarcel at iba pang mga opisyal nito ang sumalubong sa 33 anyos Pinoy boxing champion upang gawaran ng naturang prestihiyosong pagkilala. Isa si Nietes sa mga nominado sa Elite WBO Super Champions, kabilang na sina 8th Division World Champion Manny Pacquiao, Vladimir Klitschko ng Ukraine, Marco Huck ng Germany at Sergey Kovalev ng Russia. Iginagawa ng naturang parangal sa mga boxing champions ng WBO na nakapagdala ng magandang status dahil sa mga hawak na championship titles. Ang pagdedeklara kay Nietes bilang super champion ay kasabay ng ginaganap na 28th Annual Convention ng WBO sa Hilton Orlando Buena Vista Park sa Florida. Sa susunod na raw, formal na tatanggapin ni Nietes ang corona. Sports Balita. Muling umeksena si British Star American sa panggigiit na siya ang frontrunner sa mga pinagpipilian ni Manny Pacquiao bilang susunod na mga kalaban. Ang muling pag-iingay ni Khan ay matapos na lumutang ang mga pangalan ng undefeated pangalan niya ni undefeated Terence Crawford at Floyd Mayweather Jr. na nasa shortlist din ng fighting congressman. Ayon kay Amir, siya ang karapat-dapat na makalaban ni Pacman bago ito magretiro. Hindi umano katulad ni Mayweather na pipitsugin ng kalabang pinili bago magretiro. Agad namang nalinaw ni Khan na hindi naman ibig sabihin nito ay minamaliit niya si Andre Berto ng huling nakalaban ni Floyd. Kung maalala kamakailan lamang ay binara ni top rank CEO si Khan at pinagsabihan na masyado itong madaldal na maaaring dahilan din kaya nairita sa kanya si Mayweather para hindi piliin. Showbiz Chika. Showbiz Chika na po tayo mga kaibigan at syempre ihatid sa atin yan ang ating resident chismaker Erica de la Cruz. Hi. Hi. Bakit ka ganyan? Wala lang. Anyway, showbiz chika tayo. Ito naman? May nasagap ka itong ibang showbiz chika. Meron. Talaga? meron ako nasagap. Ay, naku. Ano sabihin ba yan? ko sa'yo mamaya. Sige. Ay, hindi pala pwede sa'yo. Basta. Usap-usapan ngayon ang presyo ng ticket sa concert ni Chris Botti kasama si Sting. Grabe. Dahil mas mahal pa ito sa presyo ng ticket ng concert ni Madonna sa Pilipinas. Nabatid na aabot sa 57,000 pesos ang SVIP ticket ng Rebel Heart World Tour ni Madonna sa bansa na gaganapin sa February 24, 2016 sa SM Mall of Asia, habang ang ticket sa concert ng American trumpeter-composer na si Chris Botti at English musicians na si Sting ay aabot sa 64,716 pesos. Bakit daw? Hindi ko naman naitanong. Si Sting to talagang si Sting talaga to. Ay, okay. Ang Chris Botti featuring Sting Up Close and Personal concert ay gaganapin sa Marriott Grand Ballroom ng Resorts World Manila sa Pasay City. Yan ay sa March 3, 2016. Narito ang presyo ng tickets. Okay. Ayan ha, price, zone 1, stage seats,
64,716 pesos. Grabe ha. Maliit na bagay. Prize Zone 2 SVIP 43,144 pesos. Sa Prize Zone 3 VIP 36,672 pesos and 40 centavos. At least may VIP pa rin na term. Yung 40 centavos lang yata yung kaya kong bayaran dito. Yung gold 30,200 pesos and 80 centavos. Silver, 18,336 pesos and 20 centavos. At sa bronze, 11,864 pesos and 60 centavos. Agad namang ikinumpara ang presyo ng ticket sa Rebel Heart World Tour na 3,150 pesos para sa Gen Ad lang yun, ha? Ang mura, ang laki ng mura, ha? At 57,700. Magkano sa yung Gen? Wala pa siyang Gen Ad kasi ang alam ko sa mga to, pag napuno nila tong mga seats na to, tapos kulang pa, tsaka sila magbubukas ng mga bagong seats. Ayun sa hagdan, may presyo. Sana libre, doon na lang ako, no? Ayan, ha? Si Bodhi ay kinilala sa buong mundo matapos pagsamahin ng jazz at pop music. Nanalo rin ang artist sa Grammy sa Best Pop Instrumental Album sa kanyang album na Impressions. Samantala, ang ex-Police frontman na si Sting naman ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa musika. Maliban sa mga naibentang milyong-milyon na album bilang miyembro ng The Police at solo artist, na-nominate din siya ilang beses sa Grammy Awards. Kabilang sa mga napanalunan ni Sting bilang solo artist, ang Best Male Pop Vocal Performance sa If I Ever Lose My Faith in You noong 1994, Best Pop Vocal Album sa Brand New Day noong 1999, at Best Male Pop Vocal. Ayun, okay. So, Oo Sting, naman, yun naman pala. Oo. May dahilan naman pala. Oo, samantalang yung pupuntahan kong concert, 1,500. Ano na yun? Upper box. Talaga? B, diba? Wala pa dito. Samantalang kahit yung Gen Ad Gen Ad ni Madonna, 3K. Dalawa na yun, kalain mo yun. Oo. Mahal? Ganun talaga pag-ipunan. Wala pang date, no? March 3. March 3 Ito next naman, year. Not paying attention Tama pala, ikaw yung hindi nagsalita diba? ang nagpe-pay attention. Tapos, ito pa nga yung isa pang usap-usapan. Ano raw? Malabo nang pumayag ang teen actress na si Sofia Andres na muling mag-host sa susunod na UAAP Cheer Dance Competition kung muli man siyang alokin ng mga organizers. Inihayag ng 17-year-old actress na labi siyang nasaktan sa pambabash na ginawa sa kanya ng mahigit 25,000 netizens noong i-host niya ang cheer dance competition noong October 3, kung saan inilarawan siya bilang boring, gayong napakasaya raw ng event. Hindi ko to napanood Ako din Nanood ka ng cheer dance? Hindi ko napanood. Kasi yung personality kasi ni Sofia Andres talaga, mahinhin. Ay, kahit na. Hindi nga daw kasi, siya pang-hosting. Napanood mo ba? Para siyang robot? Nagmamadali. Nagmamadali siya. Baka nga kinakabahan siya. May Siguro. mga tao kasi na hindi, Siguro. pag nandyan na yung kaba, hindi nila kayang maitago yung kaba. Bakit naman si Jessie Minjola last year? Ano ka ba? Magkakaiba ang tao. Kasi binash din si Jessie, kasi mas maraming fans kasi si Jessie kaysa kay ano. Oo. Pero sumisikat na ngayon si Sofia Andres. Oo. Pero maganda si Sofia. She's more beautiful than Jessie Menjola for me. Wow, may opinion. Maganda pa rin si Liza. Tayo may pinasok anyway, ngunit hindi niya na lamang daw binabasa ang mga online post at larawan na ipinapakita sa kanya ng mga kaibigan upang hindi maging affected. Iginiit ng Sofia na hindi niya naman akalain na napakaraming estudyante ang dadalo. Ano ka ba naman? Dance competition yan Cheer dance ito at makikisaya sa UAAP kung kaya pinangunahan siya ng pressure at kaba. Lalo't hindi naman daw talaga siya nag-host. Pero dapat anticipate mo talaga, ito talaga isa sa mga biggest event. Siguro hindi niya na-handle talaga yung pressure. Okay lang yan. Wala ba siyang co-host? Meron, si Boom. Si Boom kasi pwede niyang isalo. Si Boom Gonzales talaga bihasa na to Si Jessie Mendiola, yun din ang kasama niya, si Boom din. Pero napansin ko nung bakit? Baba mo yan ang ingay. Napansin ko kasi nung nag-host silang dalawa, pinapabayaan siya ni Boom. Parang inaalaw lang siya magsalita. Okay. Baka yung ayaw lang naman niyang masapawan. Tama. Parang Hindi niya siguro. sinasapaw. Okay, sige. Talagang buhay. Kaya dahil dyan, yan po ang ating showbiz chika. Bye!
Showbiz Chika. At sa inyo mga balitang tampok sa Express Balita alas 12. Para sa mga komento, maaaring tumawag sa 502-9721. Or mag-text sa 0999-840-1043, 0906-544-1458 o di kaya naman sa 0932-228-3828. Manatiling nakatutok sa impilang kaibigan mo, DZJB 1458. Dito ka na sa may K. Antabayan na naman ang programang Kakibat. Kasama po ang ating kaibigan Ria Andrade. Sa ngalan naman ng ating mga field correspondents na kasama din natin sa technical side kaibigang Bernie Permalino. Kami pong muli ang inyong mga naging tagapagbalita. Siya si Paolo Gutierrez. At siya naman, si Bon Castillo. Oras 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bangon Bagong Pilipinas. Express Balita alas 12. 30 minutos ng pagratsyada sa mga pinakabago at pinakaunang mga balita sa loob at labas ng Calabarzon. Express Balita alas 12. Kalahating oras ng pagratsyada sa mga nagpapagang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Sa DZJV 1458, kaibigan mo. Maraming salamat mga kaibigan sa taus-pusong pagsuporta sa katatapos lamang na Kaibigan Superstar Audition noong October 17, 2015. Sa darating na October 31, 2015, abangan kung sino ang tatanghaling kauna-unahang Kaibigan Superstar ng DZJV 1458 AM station. Same time, same place sa Sunstar Mall, Santa Cruz, Laguna. Salamat mga kaibigan!